Milyonaryo umuwi sa Pinas para hiwalayan ng asawa. Pero pagdating niya ay bakit naiyak ang lalaki sa sumalubong sa kanya. Ano na naman ba ang ikinalulungkot mo? Tanong nga ni Dino. Sino ba naman kasing hindi malulungkot dahil hindi na tayo magsasama pagka-uwi natin sa Pilipinas? Nakangusang tanong ni Fina sa kanyang boss at kasintahan na si Dino. Pinapangako ko sa'yo, hihiwalayan ko si Zia. Ipapaayos ko na ang divorce papers namin at pakakasalan kita. Talaga? Ilang taon na kitang kinukumbinsi pero ngayon, sa wakas pumayag ka na. Hindi ako makapaniwala pero masaya ako, Dino. Sa wakas, ako na ang pinili mo ngayon. Nagniningning ang mga mata ni Fina habang nakatingin kay Dino. Ilang taon ng kasal, sina Dino at Zia dahil sa kagustuhan ng kanilang pamilya. Parati itong kinukulit ng kanyang asawa at ginagawa ang lahat para makuha ang kanyang atensyon. Ngunit ni minsan ay hindi ito pinagbigyan pansin ni Dino. Binaliwala niya si Zia ng ilang taon hanggang sa umuwi itong lasing na lasing at nag-away sila ng kanyang sekretary na si Fina. Noong gabing iyon ay may nangyari sa dalawa na tuluyan ng nalimutan ni Dino. Naging abala kasi ito kaagad sa bago nitong proyekto sa negosyo sa ibang bansa. Patuloy pa rin naman si Zia sa pangungulit sa kanyang asawa. Lagi nitong kinakamusta ang asawa at sinusubukang tawagan pero dahil walang pake si Dino ay binabaliwala na lang ito hanggang sa hindi na nagparamdam si Zia kay Dino. Nagtaka man noong una si Dino, ngunit sa huli ay natuwa ito dahil iniisip nitong sa wakas nagsawa na rin si Zia at magagawa niya na rin i-divorce si Zia. Kahit anong sakit ang naibibigay ni Dino sa kanyang asawa na si Zia ay hindi pa rin magawang iwan ito ni Zia. Umaasa itong magbabago si Dino at siya rin ang mamahalin sa huli. Hindi ito nawawala ng pag-asa na magiging maligaya na rin ang kanilang kasal. Pagkabalik ni Dino sa Pilipinas ay agad itong nakipagkita sa kanyang abogado para sa divorce papers na kanyang ipinagawa. Nang nakuha niya na ito ay walang emosyong umuwi ito habang si Zia naman ay hindi makapaghintay sa pagbalik ng kanyang asawa. Pagka-uwi ni Dino ay agad nitong tinawag si Zia na abala sa kusina. Inilabas nito ang divorce papers at takmang kakausapin si Zia tungkol rito nang biglang lumabas sa kusina si Zia na may kasamang kambal na bata. Agad namang tumakbo, papalapit ang kambal at masayang niyakap si Dino. Welcome home, Papa! Hello, Papa! Masayang sigaw ng kambal na sina Drex at Dian sa kanilang ama na ngayon lamang nila makikita. Papa? Sino ang papa niyo? Ikaw po, may papa pa po ba kaming iba? Nagtatakang tanong ni Drex. Siya ang papa natin, Drex. Hindi mo ba nakita ang picture niya mula kay Mama? Kunot noong tanong naman ni Dian sa kanyang kambal na kapatid. Nagtataka at naguguluhang tinitignan ni Dino ang dalawang bata. Bigla nitong naalala ang isang gabing may nangyari sa kanila ni Zia habang lasing ito. Hindi naman magawang magalit ni Dino kay Zia dahil matagal na nitong gustong-gusto magkaanak. Ngunit ayaw itong bigyan ni Fina dahil gusto niyang hiwalayan muna ni Dino ang kanyang asawa. Hindi naman magawang hiwalayan ni Dino si Zia dahil sa inaantay nitong si Zia mismo ang makipaghiwalay sa kanya para hindi magkaproblema sa kanilang mga pamilya. Buong akala ni Dino ay kaya hindi na nagpaparamdam si Zia ay nagsawa na ito kahahabol sa kanya. Ngunit ngayong kaharap niya ang kambal na nagniningning ang mga matang tumitingala sa kanya ay hindi na nito magawang banggitin ang tungkol sa kanyang divorce papers. Nakauwi ka na pala. Sinabihan mo sana ako para sinundo kita sa airport. Sagot nga ni Zia. Hindi ko na nasabi dahil sa pagmamadali. Sagot naman ni Dino. May trabaho ka ba kaagad? Akin ang mga gamit mo.
Ako nang magpupunta sa opisina mo para makapagpahinga ka na. Masuyong saad pa nga ni Zia. Hindi na. Ako na. Natatarantang tinago ni Dino ang divorce papers na kanyang hawak-hawak at kinuha ang bag papunta sa kanyang opisina. Nakabuntot naman kay Dino ang kambal na bata. Nang naitago na ni Dino ang divorce papers sa cabinet ng kanyang lamisahan, ay nangingilalang tinignan nito ang kambal. Anong pangalan niyo? Tanong nga ni Dino. Ako si Drix. Siya naman po si Dian. Matapang na pagpapakilala ni Drix sa kanila ng kanyang kambal. Papa, bakit ngayon ka lang po umuwi? Dami-dami ba work mo? Nakangustong tanong naman ni Dian. Oo, marami lang akong trinabaho. Kaya ngayon lang ako nakauwi, pagpasensyahan niyo na si Papa ha. Kung ganun, pwede bilhan mo po kami ng truck? Ako Papa, gusto ko po ng police car. Masaya at excited pa nga na request ng kambal sa kanilang ama. Yun lang pala eh. Patatawarin niyo na ba si Papa? Kapag binilahan ko ng kayo ng mga ganyan, nakangiting tumango ang kambal. Nakipaglaro pa ito at kinilala ang kambal sa kanyang opisina hanggang sa tinawag na sila ni Zia para kumain ng hapunan. Matapos naman ang kanilang pagsasalo, ay tinawag ni Dino si Zia para kausapin ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Sinabi naman ni Zia ang lahat at humingi pa nga ng tawad si Zia dahil hindi nito sinabi kay Dino ang tungkol sa kanilang anak. Ganun ba kahirap sa'yo na ipaalam man lang sa akin? Ilang taon nang nawala sa akin sa buhay ng mga bata. Mariing saad nga ni Dino. Tinawagan naman kita. Pero sabi ni Fina masyado ka daw busy para kausapin ako at antayin na lang daw ikaw mismo ang tumawag sa akin. Naging abala rin naman ako sa kambal. Pagdadahilan naman ni Zia. Tumawag ka? At sinagot ni Fia? Nagtatakang tanong ni Dino. Tahimik na napatango na lang si Zia. Nang hindi na nagsalita si Dino, ay akmang aalis na si Zia para puntahan ang kambal nang biglang tinanong ni Dino ang mga bagay na tungkol sa kambal. Ginusto nito na makilala ng lubos ang kanilang mga anak. Nagningning ang mga mata ni Zia sa tuwa at hindi napigilang ngumiti ng napakalawak. Sige, saglit ka lang dyan. Kukunin ko lang mga photo album ng mga anak natin. Masayang sigaw ni Zia at nagmadaling umalis sa opisina ni Dino. Hindi alam ni Dino kung bakit at sa anong dahilan. Pero nang nakita niya ang masayang ngiti ng kanyang asawa, ay nakaramdam ito ng saya. Pagkabalik naman ni Zia sa opisina, ay masayang pinagkwentuhan ng dalawa ang tungkol sa mga bata at sa kanilang paglaki. Hindi naman maalis ni Dino ang kanyang mga mata sa photo album ng kambal at paulit-ulit na tiningnan. Sa mga sumunod na araw ay walang ginawa si Dino kundi isama ang kambal sa lahat ng kanyang lakad matapos ng kanilang eskwela sa daycare. Namamangha nga si Dino dahil sa murang edad ng kanyang mga anak ay napakatalino na nila. What's wrong with you? Taas kilay na tanong nga ni Fina kay Dino. Bakit? May problema ba? Ilang araw ko na hindi nagpupunta sa kondo ko. Hindi mo na rin ako nilalabas at hindi na kita maramdaman. Sino ba yung mga batang yan? Hindi ba sila kayang bantayan ang sarili nilang mga magulang at laging kasama mo, ha? Galit at sunod-sunod pa nga nasabi ni Fina. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Mga anak ko sila. Anak namin ni Zia. Ano? Bakit? Paano? Niloko mo ba ako? Nangako ka sa akin, Dino, na hindi mo gagalawin ang asawa mo. Sinabi mo sa akin na kasal lang kayo sa papel. Hindi makapaniwalang sigaw ni Fina. Can you tone down your voice? Gusto mo bang marinig tayo ng buong empleyado dito sa kumpanya? At ano naman ang nakakapagtaka doon? Mag-asawa naman kami ni Zia. Galit na napakagat ng labi si Fina at padabog na umalis ng opisina ni Dino. Napabuntong hininga na lamang si Dino at napatingin sa picture sa kanyang cellphone. Ang picture ng kanyang mag-iina na kanyang patagong kinuha. Nabalot ng konsensya si Dino, ngunit alam niya sa sarili niyang mahal niya si Fina, pero alam din nitong importante sa kanya ang kanyang pamilya, hindi lang ang kambal, kundi pati si Zia.
Habang tumatagal kasi ay nag-iiba ang kanyang pagtingin kay Zia. Masaya ito ng buong puso sa tuwing kasama niya ang kanyang mag-iina. Nang tumagal na rin ay hindi na siya naging komportable sa piling ni Fina kaya ilang araw niya na itong iniiwasan. Hindi ka na naman ba makakapunta? Ilang araw mo na silang kasama. Ako naman, kahit ngayong gabi lang, pwede ba? Tanong nga ni Fina. Pasensya na Fina. Inaantay ako ng mag-iina ko sa bahay lalo na ang mga anak namin. Hindi ko kasi sila nagawang isama dito sa opisina. Mag-iina mo? Anak nyo? Mukhang ang laki kaagad ng parte ni Zia sa buhay mo ah. Pilit nga. Natumawag nagtanong ni Fina. Ilang taon kitang nakasama sa ibang bansa, Fina. Kailangan kong bumawi sa mga anak ko. At syempre kay Zia. Dahil ilang taon niyang inaruga ang mga bata na wala ako. Maintindihan mo naman, hindi ba? Hindi ko akalain na anak lang pala ang magiging dahilan ng pag-iba ng puso mo. Kung ba, tinanggap ko ang kagustuhan mong magkaanak tayo, hindi mo ako babaliwalain ng ganito? Malungkot na pagtatanong ni Fina, pero may diin pa rin. Pasensya na, alam mo naman ang nararamdaman ko, hindi ba? Syempre, kailangan ako ng pamilya ko, kailangan kong bumawi sa kanila. Muling umalis si Fina sa opisina ni Dino at hindi na muli nagpakita ng ilang araw. Hinayaan naman ito ni Dino dahil para sa kanya ay mas mabuti na rin iyon para makapag-isip si Fina dahil kung hindi niya matatanggap ang pagiging ama nito ay kailangan niya ng bitawan si Fina. Nababalot ng konsensya si Dino, hindi lang para sa mag-iina niya kundi pati sa kanyang nobya na si Fina. Kahit na hindi isipin ni Dino ang kambal, ay hindi na nito magawang iwan si Zia. Malawak na napangiti itong si Dino nang biglang tumawag si Zia sa kanya. Mga nararamdaman nito kay Zia ay hindi niya naramdaman kay Fina. Hindi man nito alam kung pag-ibig ang kanyang nararamdaman, basta sa mga oras na iyon ay alam niyang importante na si Zia sa kanya. Anong oras ka makakauwi? Hinahanap ka na talaga ng kambal. Tanong nga ni Zia. Papa, uwi ka na po please. We want to play with you. Papa, please. Uwi na ikaw, please. Malungkot na pagmamakaawa nga ng kambal na sina Drex at Dian sa ama. Tignan mo, talagang hinahanap ka nila. Sad nga ni Zia. Sagot naman ni Dino. Uuwi na rin naman ako maya-maya, pakisabi na lang sa kambal na konting oras na lang. Ay uuwi na rin ako at may mga pasalubong ako sa kanila. Masuyong saad naman ni Dino. Ganun ba? Sige, matutuwa talaga ang kambal sa pasalubong mo, pakiramdam ko talaga. Yan ang iniisip nila eh. Eh ikaw, hindi mo ba ako hinahanap? Banat pa nga ni Dino kay Zia. Ano? Hinahanap? Kung alam mo lang na sa bawat segundo namimiss kita. Sagot naman ni Zia. Nanlaki naman ang mga mata ni Dino sa gulat. Napatakip ito sa kanyang bibig upang mapigilan ang sariling ngumiti. Ngunit hindi nito napigilan at nakaramdam ito ng kilig. Hello? Andyan ka pa ba? Tanong nga ni Zia. Ha? Oo. Narinig ko ang mga sinabi mo, pauwi na ako, misis ko. Nakangiting ibinaba ni Dino ang tawag samantalang si Zia ay pakurap-kurap ang mga mata habang nakatulala sa kanyang cellphone. Hindi ito makapaniwala na tinawag siyang misis ni Dino. Hindi man nito alam kung ano ang dahilan sa pagbabago ng kanyang asawa, ngunit hindi na ito pinag-isipan pa ng iba ni Zia at dinamdamang damdamin niyang sobrang saya. Nahihiyang hinarap ni Zia si Dino habang si Dino naman ay hindi pa rin naalis ang kanyang malawak na ngiti hanggang sa nakauwi na ito. Papa, bakit ngayon ka lang po, Papa? Masayang salubong ni Dian sa kanyang ama. Asan Papa, mayroon po ba kaming pasalubong? Kumikinang pa nga ang mga mata ni Drex na nagtanong kay Dino. Aba syempre meron. Malilimutan ko ba naman ang mga bagay na yan? Yay! Masayang sigaw ng mga bata nang nakita ang mga dala ni Dino at ibinigay sa kanila. Naging abala naman kagad ang kambal sa kanilang bagong mga laruan.
Baka mamaya mas spoiled na ang mga bata sa kakabili mo ng lahat ng mga hilig nila ha. Saad naman ni Zia. Hayaan mo na ako. Gusto ko lang talaga na makabawi sa mga bata. Kahit sa ganyang paraan man lang. Umakyat ka na roon para makapagbihis at makapagpahinga ka na bago tayo makapaghapunan. Nakangiting hinarap ni Zia ang kanyang niluluto nang biglang yumakap sa kanya si Dino mula sa kanyang likuran. Nanigas ang buong katawan ni Zia at tanging ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Nagulat rin si Dino sa kanyang ginawa, ngunit hindi nito itinigil ang pagyakap kay Zia. Sa simpleng pagyakap niya lang kay Zia ay parang naging kampante ito sa lahat ng bagay at naging tahimik ang kanyang pakiramdam. Sa Sabado lumabas tayo ng mga bata. Ngayon iisipin ko ay hindi pa tayo lumalabas na magkakasama simula nung pagbalik ko. Masuyong saad nga ni Dino. Biglang nagising sa reality si Zia sa sinabi ni Dino at agad na hinarap ito. Bakas ang saya sa mukha ni Zia dahil sa pagaya sa kanyang paglabas ni Dino dahil ni minsan ay hindi ito nilabas ni Dino. Sa sobrang saya ni Zia ay hindi nito napigilan ang kanyang sarili at niyakap nga si Dino. Talaga? Sige, sasabihin ko sa mga kambal. Saan ba tayo pupunta? Tila excited pa nga na tanong ni Zia. Napatawa na nga lamang si Dino. Mamamasya lang tayo kahit na ano. Kahit na saan. Basta magsasaya tayo. Sa Sabado. Napahiyaw sa sobrang pagka-excite si Zia. Niyakap muli nito si Dino at agad na tumakbo sa kanilang mga anak para sabihin ang magandang balita. Nang nakita ni Dino ang pagka-excite ni Zia sa kanilang pagpasyal, ay muling nabalot ng konsensya si Dino, ngunit parang hinahaplos naman ang puso ni Dino habang pinagmamasdan ang masasayang ekspresyon ng kanyang mag-iina. Nangako sa sarili si Dino na magkukumit ito sa kanyang pamilya. Kung kinakailangan niyang hiwalayan si Fina, ay gagawin niya para sa kanyang pamilya dahil alam nito na sa huli ay sa kanyang pamilya lang ito totoong sasaya. Sa mga oras na iyon ay narealize niya na gusto niyang nakikitang masaya si Zia. Gusto niyang ibigay ang lahat kay Zia at sa kanilang mga anak. Hindi na lang nito alam na unti-unti na pala siyang nahuhulog sa kanyang asawa. Nagising sa pagkatulala si Dino sa kanyang mag-iina nang may naamoy itong nasusunog. Nagulat ito na ang niluluto pala ni Zia ay nakabukas pa. Yung niluluto mo, Zia! Sigaw nga ni Dino. Hala, sorry, nakalimutan ko. Pasensya na ha. Sobrang saya ko lang talaga kasi magpa-family day tayo sa Sabado. Huwag kang mag-alala, Zia. Simula ngayon, kapag wala akong trabaho, lalabas tayong lahat. Sa tuwing Sabado, mamamasyal tayo, tuwing Linggo naman. Magde-date tayo. Date? Tayong dalawa lang? Sigurado ka ba? Oo naman, sigurado ako. Gagawin na nating tradisyon ito. Sabado, family day, tapos Linggo, date naman natin. Nakangising kinitatan ni Dino si Zia na namumula ng ang buong muka. Hindi naman naitago ni Zia ang kanyang pagkakilig at mapangiti dahil sa mga sinabi ni Dino sa kanya. May nakain ka ata eh. Nakakasya kang mga paglalambing mo ah. Saad pa nga ni Zia. Katulad nga ng sinabi ko simula ngayon, ay kayong mag-iina ko na lang ang aking iisipin maliban sa aking trabaho. Ganun ba? Masaya ako kung ganun. Ngayon, nararamdaman ko na talaga na may asawa ako. Patawarin mo ako sa mga ginawa ko simula nung kinasal tayo, Zia. Pero sana, maniwala ka na, totoo lahat ng sinasabi ko sa'yo. Nakangiting tumango si Zia. Naninibago man ito sa biglang pagbabago ng kanyang asawa, ay hindi nito maitanggi na masaya ito. Sa ilang taong lumaban mag-isa si Zia, ay ngayon nasusuklian na lahat ng kanyang paglaban ng kanilang kasal. Pagdating ng Dabado, ay maagang nag-prepare si Zia ng kanilang mga kagamitan sa paglabas. Inantay na lang ng mga ito si Dino na nagpunta muna sa opisina para sa kaisa-isa niyang meeting. Ngunit laking gulat na lang ni Dino na sa pagpunta nito sa kanyang opisina ay wala pala itong meeting
o kahit anong dapat trabahuin. Bakit mo naman sinabing may emergency meeting? Alam mo naman nalalabas kami ngayong araw, di ba? Nakakalimutan mo na ba kung anong araw ngayon? Anniversary natin. Di mo naman kinakalimutan to pero ngayon, parang wala ka ng pakialam. Naiinis na sabi pa nga ni Fina at nagdadabog pa ito ng kanyang paa. Fina, kailangan natin mag-usap. Balak ko sanang kausapin sa Lunes ngunit mukhang kailangan na nating mag-usap ngayon. Tungkol saan naman ang pag-uusapan natin? Kinakabahan na tanong ni Fina. Nang nakita ni Dino ang lungkot sa mga mata ni Fina, ay nalungkot rin ito. Hindi naman maitatanggi ni Dino na pinasaya siya ni Fina ng ilang taon, ngunit ngayon ay alam niya na ang kanyang nararamdaman kay Fina ay walang-wala sa nararamdaman niya sa kanyang asawa. Gusto nang itama ni Dino ang lahat ng kanyang pagkakamali, hindi lang para sa kanyang mga anak, kundi pati na rin sa kanilang kasal ni Zia. Itigil na natin tong namamagitan sa atin, Fina. Anong sinasabi mo? Dahil ba to sa pagpilit ko na hiwalayan mo si Zia? Baka naman dahil sa pangungulit ko sa'yo at nakikiagaw ako ng atensyon sa kambal. Nanginginig ang mga boses ni Zia na nagtanong. Gusto ko lang talagang itamang lahat. Narealize ko na mahal ko si Zia at mali talaga ang ginawa ko. Nabulag lang ako. Umiling-iling si Fina. Hindi totoo yan. Sabi mo sa akin ako mahal mo. Sabi mo sa akin kinasal lang kayo dahil sa kagustuhan ng pamilya mo. Nangako ka sa akin, di ba? Nangako ka na hihiwalayan mo si Zia kapag siya na mismo ang gusto ng hiwalayan. Yun lang ang hinihintay mo. Yun lang ang sabi mo sa akin, Dino, pero bakit ngayon ibang naririnig ko sa'yo? Dahil ba ayaw kitang bigyan ng anak? Dahil ba nagkaanak kayo? Magpapabuntis na ako sa'yo ngayon, wag mo lang sabihin ulit yan. Umiiyak na nga nasabi ni Fina. Napakagat naman ng labi si Dino. Sobrang nakokonsensya ito at muntik na ngang bawiin ang kanyang sinabi ngunit biglang dumaan ang nakangiting mukha ni Zia sa kanyang isipan. Patawarin mo ko. Ayokong lokohin ang sarili ko dahil kapag ginawa ko yun, hindi lang sarili ko maloloko kundi pati ikaw. Hindi ito dahil sa mga bata. Oo, aminin ko sila ang naging daan para mapansin ko si Zia pero kahit hindi ko isipin ang mga anak namin, mahal ko na talaga si Zia. Mahal ko na ang asawa ko. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag, akin lang si Dino, akin ka lang. Galit na pagsisigaw ni Fina. Bago ito umalis, sa opisina ni Dino, nagpahangin na lang muna si Dino bago ito umuwi para sunduin ang kanyang mag-iina. Akala nga ni Zia ay hindi na makakarating si Dino dahil sa pag-send ng picture ni Fina na magkasama sila sa opisina, ngunit muling pinatunayan ni Dino kay Zia na nagbago na ito, na kahit konti ay may importansya na si Zia kay Dino. Nakangiting bumaba ng kotse si Dino at hinalikan sa pisngi si Zia bago halikan sa noo ang kambal niyang anak. Nakangiting napahawak naman si Zia sa kanyang pisngi at hindi mapigilan ang sariling kiligin. Papa, tara na, gusto ko na pong mamasyal kasama po kayo. Papa, saan tayo unang pupunta? Sabi ni Mama marami daw po tayong pupuntahan na papasyalan. Masaya at sobrang excited na sigaw nga ng mga bata na ikinatuwa na nga lamang nila Zia at Dino. Ang una nating pupuntahan ay isang carnival, hindi malayo rito sa ating subdivision. Maraming rides doon at marami pang merienda. Wow, hindi na po ako makapaghintay, iisa-isahin ko po ang rides doon, Mama. Humahagigik pa nga, nasabi nga ni Drex sa ina. Ako Papa, lahat po titikman ko ron. Tikim lang para makakain po tayo sa McDo. Excited na sabi naman ni Dian sa kanyang ama. Masayang natawa ang mag-asawa. Napakagaan ang loob ng mga ito dahil sa sobrang saya na kanilang nakikita sa kanilang mga anak. Napakagaan ng loob ni Zia na nakikitang masaya ang kanyang mga anak. Masaya rin ito dahil paunti-unting naayos na rin ang relasyon nila ni Dino. Pakiramdam ni Zia sa mga oras na iyon ay wala na siyang dapat hilingin at iniisip na lahat ng kanyang laban sa kasal nila ni Dino ay napaka-worth it sa huli. Sa mga panahon na walang pake si Dino,
sa kanyang asawa ay araw-araw ng pinagsisisihan ni Dino. Simula noong bumawi na si Dino sa kanyang asawa ay unti-unti niya rin na nare-realize na si Zia ang gusto niya makasama hanggang dulo. Bawat masasayang ekspresyon ni Zia na dati ay laging malungkot ang nagpapaliwanag naman sa buhay ni Dino na akala niya si Fina ang makakapagbigay ng totoong kasiyahan sa kanya. Ano ito, Dino? Tanong nga ni Zia. Noong bumibili ako ng pasalubong ng kambal sa mall, nakita ko yan. Hindi ko alam kung bakit pero ikaw talaga kaagad ang naisip ko nang nakita ko ang kwintas na yan. Kaya agad kong binili. Maraming salamat ha. Ang saya ko. Parang ito ang kauna-unahang regalo na nabigay mo sa akin kaya alagaan ko to ng mabuti. Parang muling sinaksak ang puso ni Dino. Ngayon na iniisip niya ay totoo ngang wala itong naibigay kay Zia kahit na isang bagay. Paano ko nagawang sakta ng aking asawa na walang ginawa kundi mahalin lamang ako? Malungkot na sabi ni Dino sa kanyang isipan. Okay ka lang? Parang ang lalim ata ng iniisip mo ah. Marahang hinila ni Dino si Zia sa kamay para mapalapit ito sa kanya. Isang pinakamatamis na ngiti ang hinarap ni Dino kay Zia habang hawak-hawak ang kanyang kamay. Wala, tara na sa mga anak natin. Tikman na rin natin ang pagkain na binili nila. Masayang sabi ni Dino at hinila nga ang kamay ni Zia na kanyang hawak-hawak. Hindi mapigilan ni Zia ang mapangiti habang tinitignan ng magkahawak na kanilang kamay. Napangiti na nga lamang si Zia. Sige tara, mag-enjoy tayo buong araw. Masayang sigaw ni Zia kay Dino. Naging masaya naman ang buong araw na magkakasama ang pamilya hanggang sa makauwi nga ang mga to at hindi pa rin mawala ang kanilang mga ngiti dahil sa sobrang kasiyahan. Inasikaso naman kaagad ni Zia ang kanilang kambal na anak habang si Dino naman ay may inaasikaso sa kanyang opisina. Magkahawak kamay namang pumunta ang kambal sa opisina para tawagin ng ama. Papa, sleep na po kami. Inaantok na sabi ni Dian. Papa, gusto po namin na makatabi ikaw. Nakangusong sabi naman ni Drex. Ganun ba? Sige mga anak, saglit lang ha. At pirmahan ko lang to. Napangiti naman ng kambal. Nang natapos na nga ni Dino ang kanyang trabaho, ay inakay niya na ang kanyang kambal na anak at pumunta sa kwarto ng mga bata. Napangiti naman si Zia nang sinilip ang mga to. Nagbabasa ng isang pambatang libro si Dino para pampatulog ng kambal. Nakita naman ng kambal ang kanilang ina at napangiti rin si Dino nang nakita si Zia. Nginitian ng tatlo si Zia at niyaya nga sa loob. Mama, halika rito, dito ka po sa tabi namin. Si Papa rito sa kabila at ikaw rito sa kabila para katabi namin kayo pong dalawa. Sad pa nga at excited na sabi nila Dian at Drex. Namumulang huminga nang malalim na nga lamang ang babae. Humiga ang dalawa sa magkabilang gilid. Nasa gitna ang kambal bago tuluyang nagpasakop ang kambal sa kanilang antok ay kinuha muna nila ang mga kamay nila Dino at Zia at pinaghawak pa nga. Yakap-yakap po tayong lahat. Huwag po kayong alis ha. Nakangiting sabi nila Dian at Drex. Nahihiyaman ng dalawa dahil sa kanilang pagkahawak ng kamay. Namumula naman si Zia at nagiiwas ng tingin sa tuwing nagtatama ang paningin nila ni Dino. Agad namang nakatulog ang kambal dahil sa pagod nila sa paglalaro buong araw. Samantalang si Dino ay hindi magawang makatulog at pinagmamasdan lamang ang kanyang mag-iina. Punong-puno ng kasiyahan ang kanyang puso dahil sa kanyang pamilya. Sa mga oras na yon ay magaan ang loob ni Dino na nakatulog. Malalawak ang mga ngiti naman ng kambal. Nang pagkagising nila ay kasama pa rin nila ang kanilang magulang at magkahawak pa rin ang kanilang kamay. Nagising naman si Dino na wala na sa kanyang tabi ang mag-iina. Nakita niya na lamang ang mga ito sa sala na naglalaro habang si Zia ay abala sa kusina. Lumapit ito kay Zia at niyakap mula sa likod at pinaunlanan ng mga halik ang kanyang leeg hanggang sa pisngi ni Zia. Good morning!
Bati nga ni Dino. Good morning, nakakagulat ka naman. Nagkayakap nga sila Dino at Zia habang pinapanood na magluto nga ito. Buong araw na hindi umalis sa tabi ni Zia si Dino. Kahit anong lingon ni Zia, nandoon pa rin si Dino. Pakiramdam nga ni Zia ay baka magkakasakit na nga ang kanyang asawa dahil sa napakaklingi nga nito. Hindi naman na napigilan ni Zia ang sarilit na patanong kung bakit gano'n ang kinikilos ni Dino sa kanya. Teka Dino, umamin ka nga sa akin? May gusto ka bang sabihin? Napailing si Dino. Wala naman, bakit? Kanina ka pa kasi sunod ng sunod sa akin eh, kaya akala ko may gusto kong sabihin. O baka naman may tinatago ka. Napailing si Dino. Wala. Iniisip ko kasing may trabaho na naman ako bukas at panigurado na mamimiss ko lang talaga ang presensya mo. Ako? Mamimiss mo? Tanong nga ni Zia. Oo naman. Bakit sino pa ba dapat ang mamiss ko kundi ang asawa kong napakaganda? Namula naman sa hiya si Zia at agad na tinalikuran nga si Dino na natutuwa nga sa naging ekspresyon nga. Kinagabihan ay niyaya ni Dino na lumabas sila ni Zia na dalawa lamang sila na ikinagulat nga ni Zia. Ang inakala kasi nito noong nabanggit ni Zia ang plano ni Dino ay nagloloko lang ito. Hindi naman ito inaasahan na tototohanin pala ni Dino ang kanyang mga sinabi. Saan tayo pupunta? Ide-date ko lang talaga ang asawa ko para naman magkaroon kami ng oras isa't isa. Saad nga ni Dino. Date? Tayong dalawa? Hindi kasamang mga bata? Oo nga, tayong dalawa lang talaga. Me and you. Oras natin ito bilang mag-asawa. Nakaramdam ng excitement si Zia at akmang pupunta na sa kanyang kwarto para mag-ayos ng biglang binigyan ni Dino ito ng isang paper bag na naglalaman ng bagong damit at sapatos. Napangiti naman si Zia sa tuwa at nagpasalamat kay Dino. Hindi na nagsayang ng oras si Zia at nag-ayos na ito. Namangha naman si Dino sa naging itsura ng kanyang asawa. Sanay kasi itong nakasuot lamang ito ng mga simpleng kasuotan at hindi gaano nag-aayos. Pero ngayon na nag-ayos si Zia ay hindi na nito matanggal ang kanyang paningin kay Zia. Nahihiya naman si Zia dahil sa mga tingin ni Dino at dahil doon ay hindi nito magawang maging komportable. Akala ni Zia ay kakain lamang sila sa labas, ngunit hindi naman nito alam na sa isang pribadong restaurant sila kakain at kumuha pa ng VIP room si Dino. Masayang nagkwentuhan ang dalawa. Sa kanilang pag-uusap ay maraming natutunan si Dino na tungkol kay Zia. Nagulat nga rin itong si Dino dahil na-excite ito sa pag-uusapan nila ni Zia at natutuwa ito. Ni minsan ay hindi niya nakausap ng ganun si Fina. Doon ay muling na-realize ni Dino na hindi totoong relasyon ang kanyang naranasan kay Fina. Ibang-iba ang kanyang nararamdaman sa relasyon nila ni Zia kesa sa naging relasyon nila ni Fina. Zia, sana patawarin mo ko sa mga pagkukulang ko bilang asawa mo. Anong meron at biglaan ata yan? Tanong nga ni Zia. Wala lang, gusto ko lang mangako sa harap mo mismo at ipakita kung gaano ako kaseryoso sa mga sinasabi ko. Alam ko hindi ako naging perpektong asawa, pero susubukan ko ang best ko ngayon. Teka, mangako? Mangako saan? Takang tanong ni Zia. Naalagaan kita at mamahalin hanggang sa dulo ng ating mga buhay. Alam kong malaki ang naging pagkukulang ko at kasalanan na nagawa ko sa iyo. Pero sana, maniwala ka kung sinasabi kong pinagsisisihan ko ang lahat ng yun. Napasinghap naman ng malakas si Zia. Hindi nito inaasahan na maririnig niya ang mga salitang iyon mula kay Dino. Hindi naman na napigilan pa ni Zia ang maiyak sa tuwa. Para sa kanya, ay tapos na ang kanyang paghihirap at mga gabing umiiyak itong mag-isa. Napakunot no si Dino. Bakit? May problema ba? May mali ba sa mga sinabi ko? Bakit ka umiiyak? Napatawa na nga lamang si Zia. Relax ka lang. Bakit naman bigla kang nataranta?
Masaya lang talaga ako dahil nandito ka na sa akin. Sa amin ang mga anak natin. Salamat Dino, masaya ako, sobrang saya ko talaga. Tumayo si Dino sa kanyang kinauupuan at nagpunta sa tabi ni Zia para yakapin ito. Umiyak nang umiyak si Zia, samantalang si Dino ay patuloy sa paghingi ng tawad sa kanyang asawa. Sa totoo niyan ay iyon na ang huling tsansa na ibibigay ni Zia kay Dino dahil kung hindi pa nito maayos ang kanilang kasal ay saka nito palalayain si Dino para makasama si Fina, pero simula noong nagbalik si Dino ay nagbago ito. Kaya sa mga oras na iyon ay masaya si Zia dahil sa wakas ay naayos niya na ang kanilang kasal ni Dino at mabibigyan ng buo at masayang pamilya ang kanyang kambal na anak. Pagka-uwi ng mag-asawa ay laking gulat ng dalawa ng sinalubong ito ng mga bata. Nagtataka ang mga ito kung bakit hindi pa sila nakatulog. Yun pala ay inaantay nilang umuwi ang kanilang magulang. Gabing-gabi na, bakit gising pa kayo? Tanong nga ni Dino. Kaya nga Lunes bukas mga anak, may klase na kayo. Hindi po ako makatulog gusto ko pong katabi po kayong dalawa. Pwede po ba namin kayong makatabi ulit? Malungkot na sabi nga nila Dian at Rex. Nginitian naman ni Dino ang kanyang mga anak. Agad itong pumayag at inaya na ang mga bata sa kanilang kwarto. Agad namang nagpalit ang mag-asawa bago sila bumalik sa kwarto ng kambal at tumabi. Muling naghawak kamay sina Dino at Zia. Masayang ipinikit ng kambal ang kanilang mga mata nang nakayakap na ang kanilang magulang sa kanila. Hinaplos naman ni Dino ang kamay ni Zia na kanyang hawak. Nagtatakang minulat ni Zia ang kanyang mga mata at tinignan si Dino. Nginitian naman ito ni Dino ng sobrang tamis at nagsabi ng good night kay Zia bago ipikit ang kanyang mga mata. Hindi naman binigo ni Dino si Zia. Pagpasok sa trabaho ni Dino ay agad itong uuwi ng hapon para makauwi sa kanyang pamilya. Laging gumagaan ang pakiramdam ni Dino kapag nakikita niya ang kanyang mag-iina at hindi na nito kakayanin pang umuwi sa isang bahay na wala ang mga ngiti ng kanyang pamilya na sumasalubong sa kanya. Isang araw ay kinailangan ni Dino na mahuli sa pag-uwi dahil kasama nito ang kanyang mga kasosyo at inilabas na padami ang kanyang pag-inom. Kaya naman nang nakauwi na ito ay laking gulat ni Zia na lasing ito. Pasensya na asawa ko, hindi ako makahindi sa mga matatanda akong kasamaan sa negosyo Saad nga ni Dino. Ayaw mo sigurong magpatalo na naman. Napatawa si Dino ng bahagya. Siguro ganun na nga. Ang mga bata, mahimbing na ang kanilang pagtulog. Halika na, ihatid na kita sa kwarto mo. Pagkakahinga ni Zia sa kamay ni Dino, sa kanyang balikat at nagulat si Zia nang bigla itong niyakap ni Dino. Gusto kong makatabi kita sa pagtulog. Malambing at nahihiyang bulong nga ni Dino. Namula naman kagad ang mukha ni Zia at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Napayakap ito ng mahigpit kay Dino at napalunok ng kanyang laway. Sige na nga, marahang tinulak ni Dino ang mga balikat ni Zia para makawala sa kanilang pagyayakapan. Mainit na tiningnan ni Dino si Zia sa kanyang mga mata habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Mas lalong namula naman si Zia, pati na rin itong si Dino ay namula dahil sa mainit na tensyon na nababalot sa kanilang dalawa. Dahan-dahang nilapit ni Dino ang kanyang labi kay Zia hanggang sa naghalikan na silang dalawa. Maiksi, ngunit puno ng tami ang naging halikan nila Dino at Zia. Kinuha naman ni Dino ang kamay ni Zia at hinila papunta sa kanyang kwarto. Ito ang kauna-unahang nakahiga si Zia sa kama ni Dino dahil noong huli silang nagtalik ay sa kanyang kwarto nangyari. Isa-isang tinanggal ni Dino ang kasuotan ni Zia. Sa bawat tanggal nito ng damit ay hinahalikan ni Dino ang mga parte ng katawan ni Zia. Napapasinghap na lang itong si Zia dahil kakaiba ang paraan
ng pagroromansa ni Dino sa kanya. Pakiramdam nga ni Zia ay napaka-delicate nito sa maalagang haplos ni Dino sa kanya. Zia. Saad nga ni Dino. Sige na, hindi ko na maantay pa. Napangisi naman si Dino at agad na nagposisyon sa ibabaw ni Zia habang pinapasok ang kanyang sarili kay Zia. Nang tuluyan ng naipasok ni Dino ang kanyang sarili ay napapamura na lang ito dahil sa sarap na kanyang nararamdaman habang si Zia ay paulit-ulit na sinisigaw ang pangalan ni Dino sa bawat pagbayo ni Dino sa kanya. Parang mababaliw si Dino sa kanyang nararamdaman ng mga gabing iyon. Ang tama ng alak ay agad na bumaba noong nagtatalik na sila ni Zia. Sobrang sabik na sabik si Dino at sinigurado niyang naiparamdam niya iyon kay Zia. Hindi naman nagsayang ng oras si Dino at dire-diretso niyang inangkin ang pagkababae ni Zia sa gabing iyon hanggang mismong katawan niya na ang sumuko at bumagsak sa tabi ni Zia. Hingal na napatingin si Dino kay Zia at hinalikan ito sa kanyang noo. Nanlambot naman si Zia sa paghalik ni Dino sa kanya sa noo. Binalot naman ni Dino si Zia ng kumot bago ito siniksik sa kanyang katawan at niyakap ng mahigpit. Nakangiting nakatulog si Zia at ganun din naman si Dino. Good morning, Mama! Masayang bati naman ni Drex kay Zia. Mama, ang ganda po ng ngiti niyo ah. May kinain ka po bang masarap? Curious na tanong naman ni Dian. Alam mong kagigising ni Mama kaya wala pang kinakain si Mama. Sa tingin ko ay may maganda siyang napanaginipan. Kunot noong pagtama naman ni Drex sa kanyang kambal. Ah, alam ko na Mama. Napanaginipan mo kaming dalawa ni Kambal ano? Kaya maganda po ang ngiti mo, Mama. Humahangkikik na sigaw nga naman nila Dian. May kinatuwa ni Zia. Ilang sandali ay dumating na nga si Dino. Kinuha pala nito ang kanyang sasakyan at pinalinis muna bago sila umalis ng bahay. May trabaho kasi ito at may pasok ang mga bata kaya si Zia lamang ang may iwan sa kanilang bahay. Good morning, beautiful. Saad nga ni Dino. Masayang pinahati naman ni Zia pabalik si Dino. Naghain naman ng pagkain si Dino para kay Zia na kanyang niluto. Kinilig naman kaagad si Zia. Hindi nito akalain na ganun pala kasarap kapag tinatrato ka ng maayos ng asawa. Magpahinga ka na. Pagkatapos niyan ako nang maghahatid sa mga bata. Masuyong saad ni Dino. Hindi ka ba mahuhuli sa trabaho niyan? Tanong naman pabalik ni Zia. Kahit na mahuli ako ay wala namang magrereklamo. Nakakalimutan mo na ata na ang iyong asawa ang nagmamay-ari ng kumpanya. Natawa naman si Zia sa biglaang pagyabang ni Dino at nakangiting umiling-iling lamang ito. Binigyan ni Dino si Zia ng isang pinakamatamis na halik bago ito umalis. Ginaya naman ng Kambal ang kanilang ama at humalik rin sa ina bago nagpaalam umalis. Napakasaya at ang gaan ng umagang sumalubong kay Zia at akala nito ay wala nang makakasira pa sa kanyang kasiyahan. Nagulat pa nga ito kung bakit ni isang damit niya sa kanyang kwarto ay nawala kaya agad nitong tinawagan si Dino. Dino, nawawala mga gamit ko sa kwarto, asan sila? Tanong nga ni Zia. Nasa kwarto ko, pinalipat ko na habang natutulog ka kanina. Sad nga ni Dino. As in lahat? Takang tanong ni Zia. Oo, hindi mo ba napansin ang pagising mo? Hindi kasi normal na hindi sa isang kwarto natutulog ang mag-asawa, hindi ba? Sus, ikaw naman nagdesisyon nun eh. Wala ako sa tamang kaisipan nun. Sa mga panahon na yon kaya nga, tinatama ko ng lahat ngayon, Zia. Nakangiting umiling-iling si Zia at akmang magpapaalam na ito nang biglang sinabi ni Dino na namimiss niya na ito kaagad. Humagik-gik naman sa kilig si Zia at sinabing namimiss na rin niya si Dino at dapat maaga itong umuwi. Nangako namang maagang umuwi si Dino at sinabi ring siya na ang magsusundo sa mga bata. Nakangiting ibinaba ni Zia ang tawag at nag-ayos na ng sarili para sana ay matulog muli ito dahil napuyatan ito sa ginawa nila ni Dino. Naiinis naman si Fina na pinapakinggan ang lahat ng iyon sa opisina ni Dino
Andito ka pala. Hindi kita napansin, may problema ba? Akala ko magre-resign ka na. Talaga bang wala na akong dyan sa puso mo, Dino? Kunot noong tanong ni Fina. Aminin kong naging masaya ako sa'yo pero iba ang sayang nararamdaman ko kapag kasama ko si Zia. At habang tumatagal, narealize ko na siya ang totoo kong mahal at hindi ikaw. Sisiguraduhin kong hindi ka magiging masaya, Dino. Sinasabi ko na sa'yo, akin ka lang. Galit na pagsisigaw pa ni Fina at tumakbo paalis ng opisina ni Dino. Habang nasa sasakyan si Fina ay may tinawagan ito na kanyang kakilala para kunin ang contact number ni Zia. Nang nakuha niya na ito ay agad niyang tinawagan si Zia para makipagkita at makausap niya ito. Nagdadalawang isip man si Zia, ngunit sa kanyang isipan ay dapat niyang harapin si Fina para rin makausap ito. Kung dati ay nananahimik ito sa pangaagaw niya sa kanyang asawa, ngayon ay matapang niya na itong haharapin. Nang nakarating si Zia sa lugar kung saan sila mag-uusap ni Fina, ay napabuntong hininga ito ng malakas. Nang nakakuha na ito ng lakas ng loob, ay doon lamang pumasok si Zia at hinarap si Fina. Naglalakad palang papalapit si Zia kay Fina, ay iba na ang kanyang pakiramdam. Kinakabahan si Zia sa bagay na hindi niya alam, lalong-lalo na noong nakita niya si Fina na nakangisi na tinitignan si Zia. Buti at kaya mong humarap. Masungit na tanong nga ni Fina kay Zia. Nang nakaupo na nga ito. Bakit naman hindi? Matapang ka ah. Dahil porket ba nakuha mo ang atensyon niya? Akala mo ikaw nang nanalo? Hindi makapaniwalang tanong ni Fina. Nakaramdam naman ang inis si Zia. Bakit siya na asawa pa? Ang legal na asawa. Ang kailangan matakot sa isang kabit na pilit nga sinisira ang kanilang kasal ni Dino. Oo, inaamin ni Zia na kinasal sila ni Dino dahil sa kagustuhan ng kanilang pamilya, pero kahit saan ka tumingin ay legal ang kanilang kasal. Wala naman akong dapat na ikaw kompetensya sa'yo, di ba? Kahit anong sabihin mo at gawin mo ay ako ang tunay at ikaw ang side chick. Saad ni Zia. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo, lalo na't magdi-divorce na kayong dalawa. Natatawang sabi ni Fina. Nanlaki naman ang mga mata ni Zia sa sinabi sa kanya ni Fina. Hindi nito alam kung ano ang kanyang sasabihin at napaisip. Hindi naman ako i-divorce ni Dino. Dahil nangako siya sa akin. Marami siyang ipinangako sa akin. Matapang na bulong ni Zia sa kanyang isipan. Malakas na natawa si Fina na puno ng pangiinsulto kay Zia. Kunot noong tinignan naman ni Zia si Fina. Hindi nito alam kung dapat ba siyang maniwala sa mga sinasabi ni Fina o gumagawa lang ito ng rason para mapaghiwalay sila ni Zia. Anong pinagsasasabi mo? Alam mo bang kapapangako niya lang sa akin kagabi na magbabago siya? Natatawa nga ako kasi hindi man lang ako nagawang patulugin kagabi. Agad namang nagpakita sa mga mukha ni Fina ang selos. Hindi ito makapaniwala na mayroong nangyari sa kanilang dalawa. Pero ikinalma ni Fina ang kanyang sarili at pilit nang initian nga si Zia. Alam mo bang bago pa lang kami makauwi dito sa Pilipinas, ay nagpagawa na ng kontrata si Dino? Alam mo ba kung anong klaseng kontrata? Nakangising tanong ni Fina. Napalunok ng laway sa kaba si Zia. Pinilit ang sariling magsalita. Ano yon? Divorce papers. Matapang na sabi pa nga ni Fina na nagpalaki ng mga mata ni Zia. Paulit-ulit na itinanggi ni Zia na totoo ang sinabi ni Fina sa kanyang isipan. Pilit nitong pinipigilan ng mga luhang nagtatangkang magsibagsakan sa kanyang mga mata. Sinabi rin ni Zia sa sarili na sinasabi lang yun lahat ni Fina para maghiwalay sila. Asa sa'yo na kung maniniwala ka o hindi. Ito lang naman ang sasabihin ko. Hindi rin magtatagal ang inyong kasal dahil desidido na si Dino na makapaghiwalay sa'yo. Nakangiting sabi pa nga ni Fina at hindi na nga hinintay pa ang sasabihin ni Zia. Agad na naglakad paalis si Fina at hindi na muli nilingon si Zia. Iniisip ni Fina sa mga oras na iyon na panigurado ay maghihiwalay na sila ni Dino at hindi rin tatagal ay babalik din ang pagmamahal ni Dino sa kanya.
Hindi naman na napigilan ni Zia ang kanyang mga luha at nagsibagsakan na ito. Napayuko ito sa kanyang kinauupuan at napakuyom ang dalawang kamay. Nang nagawang kumalma ni Zia, ay napalitan naman ng galit ang kanyang nararamdaman. Nainis ito kay Fina dahil hindi pa rin niya kayang bitawan si Dino kahit na may mga anak na sila. Hindi naman nagawang ialis ni Zia ang mga sinabi ni Fina sa kanya. Habang nasa loob ng kotse, ay bigla nitong naalala ang papel na hawak ni Dino noong siya ay nakauwi na. Natigil sa paglalakad si Zia papasok sa kanilang bahay. Masayang sinalubong ito ni Drex at Dian, ngunit hindi nagawang makipag-usap ng maayos ni Zia sa kanyang mga anak. Mama, okay ka lang? Nag-aalalang tanong nga ni Dian sa kanyang ina. Marahan hinila naman ni Drex ang damitan ni Zia para makuha ang atensyon nito. Pilit nang initian ni Zia ang kambal niyang anak. May kailangan akong kunin, sa itaas, wait lang ha. Tahimik na tumango naman ang kambal at hinayaan na ang kanilang ina na pumunta sa kanilang kwarto. Hindi naman sa kwarto dumiretso si Zia, kundi sa opisina ni Dino. Ni minsan ay hindi nito pinakialaman ni Zia ang opisina ni Dino dahil ayaw nitong may magalaw na importanteng bagay, ngunit sa mga oras na iyon ay hindi na nag-isip ng kung ano-ano si Zia at patuloy sa paghahanap sa opisina ni Dino. Hindi naman agad nahanap ni Zia ang divorce papers, pero nang nakita nito ang lamesa ni Dino ay agad nitong sinubukan buksan, ngunit lahat ay mayroong lock. Hinanap naman ni Zia ang mga susi. Kilala ni Zia si Dino, kaya alam niyang hindi isasama ni Dino ang mga susi niya sa lamisahan. May isang iniangat si Zia na isang figurine sa lamisahan at nagulat pa ito at nahati ang figurine. Noong una, inakala ni Zia na nasira niya, ngunit nakita niya na may laman itong mga susi. Dali-daling binuksan ni Zia ang mga cabinet hanggang sa nahanap niya ang divorce papers. Nanginginig ang mga kamay ni Zia habang binabasa ang mga nakasulat sa divorce papers nila. Nagsibagsakan na ang mga luha ni Zia nang nabasa ang rason na isinulat ni Dino sa kanilang paghihiwalay yun ay walang pagmamahala ng kanilang kasal. Humagulgol na sa iyak si Zia at paulit-ulit na tinignan ang dokumento, ngunit kahit anong pilit nitong itanggi, ang kanyang nakita ay mayroon ng pangalan at pirma ni Dino na nagbabalik sa kanya sa realidad. Bakit ang dami mong pinangako? Bakit? Nang nakita ni Dino ang orasan, ay hindi na ito nagsayang ng oras at nag-ayos na ito sa kanyang opisina para makauwi. Iniisip pa lang nito ang mga ngiti ng kanyang mag-iina na sasalubong sa kanya. Sa kanyang pag-uwi ay napapangiti na ito ng malawak. Bago umuwi si Dino, ay bumili muna ito ng mga laruan ng mga bata at isang bulaklak para kay Zia. Ngunit pagkabukas niya ng pintuan sa kanilang bahay ay ni isang tao ay walang sumalubong sa kanya. Asa na ang mga yon? Nakatulog ba sa taas? Tanong nga ni Dino. Tumakbo naman pataas sa mga kwarto si Dino para hanapin ang kanyang mag-iina, ngunit hindi nito nagawang mahanap. Nagtataka itong si Dino kung bakit wala ang kanyang mag-iina sa bahay dahil kapag lumalabas naman sina Zia ay laging sinasabi ni Zia kung asan sila. Sinubukan tawagan ni Dino si Zia, ngunit ni isang tawag nito ay hindi nagawang sagutin ni Zia. Nabalot naman ng kaba si Dino. Napakabilis ng tibok ng puso ni Dino dahil sa kakaibang kaba na kanyang nararamdaman. Hindi naman tumigil sa pagsubok na tumawag ni Dino kay Zia habang natatarantang naglalakad sa kanilang bahay. Umaasa itong si Dino na nasa isang sulok lamang ang kanyang mag-iina, ngunit imbis na ang kanyang mag-iina ang kanyang mahanap, ay isang dokumento ang nahanap ni Dino na nakalapag sa lamisahan. Napaawang ang bibig ni Dino nang nakita iyon. Hindi niya na kailangan basahin kung ano iyon dahil nang nakita niya ang wedding ring nila ni Zia na nakapatong sa dokumento
ay alam na nito. Hindi pwede to. Hindi pwede. Bakit? Papaano nahanap ito ni Zia? Hindi naman niya ito alam. Isa-isang nagsibagsakan ng mga luha ni Dino. Naglakas loob si Dino na kunin ang papel sa lamisahan at parang paulit-ulit na tinatapak-tapakan ang kanyang puso sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman noong nakita niya ang pangalan ni Zia at ang kanyang pirma sa divorce papers. Walang gana at umiiyak na pumasok si Dino sa kanilang kwarto. Ngayon na titingnan niya ng mabuti ay halos wala ng laman na gamit ni Zia ang nakalagay sa kwarto. Pakiramdam ni Dino ay nawalan ng kulay ang kanyang paningin at parang nawalan ito ng gana sa lahat ng bagay. Napasubsob na lang ang mukha ni Dino sa kanyang mga palad at humagulgol sa pag-iyak. Mama, nasan po si Papa? Nagtatakang tanong ni Dian sa ina na walang tigil sa pag-iyak. Hindi po ba siya sasama sa atin, Mama? Malungkot na tanong naman ni Drex. Mahuhuli lang si Papa saglit. Dadalawin lang natin sila lolo at lola nyo. Saad nga ni Zia, nagningning naman ang mga mata ng kambal sa sobrang pagka-excite nila nang narinig na pupunta ang mga ito sa bahay ng kanilang mga lolo at lola. Hindi na kinailangan magtanong ng magulang ni Zia kung bakit marami silang dalang mga maleta na umuwi roon. Isang tingin pa lang sa mga mata ni Zia ay alam na nilang nag-away ang mag-asawa, ngunit hindi lang nila alam na naghiwalay na ng tuluyan ng dalawa. Sinubukang tawagan ni Fina si Dino at ginawa ang trabaho na rason para lamang matignan kung ano na ang lagay ng mag-asawa. Ano ang kailangan mo? Dino, bakit ganyan ang boses mo? May problema ba? May kailangan lang sana kong ipapirma sa'yo. Malambing at nagkukunwaring nag-aalalang boses ni Fina. Ilagay mo na lang sa office ko at ako nang bahala kinabukasan. Matigas na saad ni Dino. May problema ba? Gusto mo pumunta ako dyan? Nakangiting pagtatanong pa nga ni Fina. Hindi naman ito sinagot ni Dino dahil wala itong ganang makipag-usap at pinatayan ng tawag si Fina. Humagigik naman sa tuwa si Fina na parang kinikilig ito dahil nagawa niyang paghiwalayin ang mag-asawa. Iniisip ni Fina na ang tanging kailangan niya na lang na gawin ay lambingin si Dino ng paulit-ulit para bumalik ang loob ni Dino sa kanya. Nagmadaling nagpaganda at sinigurado pa ni Fina na siya ay mabango bago ito nagmadaling pumunta sa bahay ni Dino. Nagdiretso ito sa kwarto ni Dino. Napangiti ito nang nakita si Dino na nakayuko na nakaupo sa gilid ng kama. Dino, mahinang pagtawag ni Fina kay Dino habang dahan-dahan naglalakad ito papalapit sa kanya. Paglingon ni Dino ay hindi nito inaasahan na makita si Fina sa kanilang bahay. Nangigil sa galit si Dino at galit na sinalubong si Fina at marahan na hinila sa braso para paalisin sa kanilang bahay. Teka Dino, ano ba? Nasasaktan ako. Pagrereklamo ni Fina. Galit na itinulak ni Dino si Fina palayo sa kanya. Tinignan niya ito ng masama at napapikit ng mga mata para kalmahin nga ang kanyang sarili. Dahil kung hindi, ay baka may magawa itong masama kay Fina. Ang kapal na mukha mong pumasok sa pamamahay namin. Ikaw lang nakakaalam ng divorce papers na yon. At ang lawyer ko, bakit mo kailangan gawin yon? Ngayon masaya ka na? Iniwan na ako ng pamilya ko, Fina. Oo, masaya ako dahil wala nang hahadlang pa sa atin. Pwede na tayong bumalik sa dati. At hindi na rin natin kailangan pang itago ang relasyon natin. Dahil wala na kayo ni Zia. Ako nang gumawa ng paraan. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin eh. Dahil nagawa ko na ang mga bagay na nagpapahirap sa'yo. Natatawang sigaw pa nga ni Fina at hindi makapaniwalang tinignan ni Dino. Nabalot ng sama ng loob si Dino. Punong-puno rin ito ng pagsisisi. Kung sana ay naging tapat lang ito kay Zia. Kung sana hinarap niya ang kanilang kasal. At hindi pilit na tinatakbuhan ito. Hindi mangyayari ito. Hindi rin magawang sisihin ni Dino si Fina. Dahil unang-una pa lang,
Wala na nga ang may kagagawan kung bakit napunta siya sa ganong sitwasyon. Pasensya na, Fina. Hindi ko kaya. Si Zia ang mahal ko. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit hindi ko magawang hiwalayan si Zia. Ginagawa akong resto ng pamilya namin. At kung ano-ano ngunit ang totoo niyan, hindi ko siya kayang mawala sa buhay ko. Napakunot noo si Fina. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo ba lahat ng ating pagsasama ay dahil lang sa gusto mong makatakas sa katotohanan na ikaw na ay kasal? Sa babaeng hindi mo pa lubos na kakilala? Ginamit mo lang ba ako? Lahat ng mga pangako at malarosas mong mga salita ay kasinungalingan lang? Ang pagmamahal mo, lahat-lahat ba yun? Kasinungalingan? Humahagulgol na pagtatanong ni Fina kay Dino. Hindi naman nakapagsalita si Dino at tanging sinabi na nga lamang nito ay mahal niya si Zia at alam niya ang totoong nararamdaman niya ngayon. At siya lang ang iibigin niya hanggang sa huli. Ganun na lamang na-realize ni Dino ang kanyang pagmamahal sa kanyang asawa. Baka naman dahil lang sa mga bata kaya ka nagkakaganyan. Handa na akong bigyan ka ng anak, Dino. Desperadang pagmamakaawa ni Fina. Tahimik na umiling-iling si Dino. Naawang tinignan niya si Fina sa mga mata. Patawarin mo ko, Fina. Mayroon man o wala si Zia, ay siya lamang ang babaeng mamahalin ko. Magsasalita pa sana si Fina nang nakita niya ang mga mata ni Dino, mga paningin ni Dino na nakatingin sa kanya, ngunit hindi siya ang nakikita. Wala na ang pagmamahal na mga paningin ni Dino sa kanya, kaya sa mga oras na iyon ay tinanggap na ni Fina ng buo ang katotohanan na wala na itong pag-asa na tuluyan nang nawala sa kanya si Dino. Umiiyak na umalis si Fina sa bahay nila Dino habang si Dino naman ay napatingin sa mga litrato nila ng kanyang mag-iina. Sinubukan muli ni Dino na tawagan si Zia, ngunit hindi nito magawang matawagan. Kung kanina ay nagriring pa ito, ngayon ay hindi na. Pinatay ni Zia ang kanyang telepono dahil baka tatawag muli sa kanya si Dino ay hindi niya mapanindigan ang kanyang desisyon. Kinausap na rin ni Zia ang kanyang pamilya para mailabas ang lahat ng hinanakit na kanyang kinimkim ng ilang taon dahil sa pagmamahal niya kay Dino. Pero anak, desidido ka na ba talaga sa lahat? Nag-aalalang tanong ng ina ni Zia. Bakit mo pa tinatanong ang anak natin sa ganyang bagay? Mabuti pa nga at hiniwalayan mo na yung lalaking yan. Galit naman na sigaw ng ama ni Zia. Wala namang nagawa si Zia kundi umiyak na nga lamang sa mga bisig ng kanyang magulang. Samantalang si Dino naman ay wala nang nagawa para makontak si Zia. Pumunta ito sa kanyang ama para humingi ng tulong. Galit na galit ang matanda nang nakarating si Dino sa bahay ng ama. You have some nerve to show your face sa akin? Bakit mo nagawa yun kay Zia? Akala ko sabi-sabi lang ang relasyon mo sa iyong sekretarya. Pero totoo pala ang lahat. Paano ng mga apo ko? Sa ilang taon mong pagtira sa ibang bansa, alam mo bang walang ginawa si Zia kundi alagaan akong ama mo? Yung kabit mo. Ni siguro ang humarap sa akin, hindi niya magawa. Galit na galit at diretsyong pagsasalita ng matanda. Hindi naman nakasagot kagad si Dino dahil alam niyang mali nga siya. Tama nga ang sinasabi ng mga tao na sa huli ang pagsisisi. Malalaman mo na lang ang tunay na halaga ng isang tao kapag nawala na nga sa iyong buhay. Nakayuko lamang si Dino habang pinapagalitan siya ng kanyang ama hanggang sa nagawang kumalma ng matanda. Ngayon, tatanungin kita, anong plano mo? Huwag mong sabihin sa akin na hayaan mong mawala sa iyo ang pamilya mo. Kunot noong tanong naman ng ama ni Dino sa kanya. No, Dad, of course not. I want them back. Gagawin ko po ang lahat para mapasa akin ulit ang aking pamilya. Kaya ako nandito para humingi ng tulong sa inyo. Pwede mo ba akong iharap sa magulang ni Zia? Alam ko kasing kapag ako ang nagaya sa kanila na makipag-usap, hindi nila ako haharapin. Sumang-ayon naman ang matanda kay Dino. Agad nitong tinawagan ng ama ni Zia at nakiusap itong bigyan nila ng tsansa na kausapin si Dino. Nagpasalamat naman agad sa Diyos si Dino nang narinig niya
mula sa kanyang ama na pumapayag ang magulang ni Zia na makipag-usap sa kanya. Hindi naman na nagsayang ng oras si Dino at agad na nakipagkita sa magulang ni Zia. Hindi pa man nakakalapit si Dino sa mag-asawang matanda, ngunit dama na nito kaagad ang galit ng magulang ng kanyang dating asawa. Pagkalapit nito ay isang malakas na sampal ang kanyang natanggap mula sa ina ni Zia habang umiiyak ito. Nakatanggap na rin ito ng mga masasakit na salita mula sa ama ni Zia. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Dino hanggang sa nagawang kumalma ng dalawang mag-asawa. Nagmakaawa si Dino sa mag-asawa para muling makaharap ang kanilang anak. Sobrang namimiss na rin kasi ni Dino ang kanyang kambal na anak. "Do you really love our daughter?" Mahinang tanong ng ina ni Zia. "Hindi ko magawang maipagkatiwala muli sa iyo ang aming anak. Hanggang sa hindi mo magawang patunayan ang iyong pagmamahal sa kanya." Inis na sambit naman ang ama ni Zia. "Pinapangako ko po sa inyo na totoong mahal ko si Zia. Sobrang nagsisisi po ako sa mga nagawa ko sa kanya. Alam ko po nung una, hindi ko pa siguradong nararamdaman ko dahil akala ko nadadala lamang ako dahil pilit kaming pinakasal ng mga magulang. Alam ko pong nagawa kong tumingin sa iba, pero ngayon kahit saan ako tumingin, si Zia lang po talaga ang tangi kong nakikita. Parang sasabog nga ang puso ko sa tuwing uuwi ako nang wala ang aking pamilya na sumasalubong sa akin. Patawarin niyo po ako dahil nagawa ko pong saktan si Zia. At sana, bigyan niyo pa po ako ng huling pagkakataon para maayos ang lahat ng aking pagkakamali dahil buong loob kong may papangako sa inyo na hindi na muling mauulit pang lahat ng yun." Nang nakita ng mag-asawang matanda, ang seryosong pagtingin at desperadong mukha ni Dino ay napabuntong hininga na nga lamang ang dalawa. "Kahit matulungan ka namin kay Zia, nasa kanya pa rin ang huling desisyon. At kung ano man ang kanyang desisyon, sana ay respetuhin mo." Seryosong sabi ng ama ni Zia. Tumango naman si Dino at nagpasalamat sa magulang ni Zia. Sinabi naman ng mag-asawang matanda ang kanilang plano kung paano paghaharapin ang dalawa. Tahimik na nakinig si Dino at sumang-ayon sa kanilang plano. Pag-uwi naman ng magulang ni Zia ay agad nilang kinausap ang anak at sinabihan na magbakasyon muna para magliwaliw ang mga ito kasama ang kambal. Naisip naman ni Zia na kailangan nilang mag-iina ang magbakasyon malayo sa nangyayari sa kanila at para na rin mabalin ang atensyon ng kambal na walang tigil sa paghahanap sa kanilang ama na si Dino, kaya naman sa huli ay pumayag na rin si Zia. Malawak ng ngiting sinalubong ni Zia at ng kambal ang isang resort. Sobrang excited ang mga bata dahil sa kanilang biglaang outing. Mama, tignan mo po, may mga slides po. Gusto ko po mag-swimming. Mama, ayun din po, tignan mo ang taas po ng slides. Kaya mo mag-slide doon, Mama? Excited at masayang tanong naman nila Drex at Dian. Excited na excited kayo ah. O sige, tara na sa room natin para makapagpalit na kayo, okay? Masayang tumango ang kambal. Kinausap naman na ni Zia ang tao sa receptionist para sa kwarto na nai-reserve para sa kanila. Laking gulat na lang ni Zia nang pagpasok nila sa kwarto ay andoon si Dino sa loob na nag-aantay sa kanila. Ang kambal ay agad na tumakbo palapit kay Dino sa sobrang pagkamisa sa kanya at niyakap ito ng mahigpit. Baka sa saya ng kambal nang nakita ang kanilang ama, samantalang si Zia ay kunot noong tinitignan si Dino. Hindi ito makapaniwala na makikita niya kaagad si Dino matapos nilang maghiwalay. Papa, tapos na po ba ang trabaho niyo? Oo nga po, Papa, hindi na po ba kayo busy? Masayang tanong nga ng kambal. Oo mga anak, hindi na busy si Papa, kaya kasama niyo ako magbabakasyon rito. Napayahin na nga lamang ang kambal. Hinila ni Zia si Dino palabas ng balcony ng kanilang kwarto sa resort para kausapin. Malungkot na tinignan ni Dino si Zia habang galit na galit itong pinapaalis. Parang awa mo na. Hayaan mo naman ako magpaliwanag, Zia. Ano pa ba ang kailangan mong ipaliwanag? Pagod na ako. Dino,
Hindi ko na kayang maniwala sa'yo. Kahit man lang sana makasamang mga anak ko sa bakasyon ninyo, pagbigyan mo ko. Sad nga ni Dino at napaisip si Zia. Sige, para sa mga bata pero ito na ang huli. Sa ibang kwarto ka na rin matutulog. Hindi naman na magawang magsalita ni Dino dahil nagmadaling umalis sa balcony si Zia at agad na inasikaso ang kanyang mga anak. Masayang nakikipaglaro si Dino sa mga bata sa swimming pool. Sobra-sobra ang pangungulila niya sa kanyang mga anak sa ilang araw niyang hindi pagkakita sa mga ito. Samantalang si Zia ay pilit na nagmamalakas. Ayaw nitong ipakita na nasasaktan ito kay Dino. Ilang beses rin naman sinubukan suyuin ni Dino si Zia ngunit hindi ito nagwagi. Sinusungitan at minsan hindi pinapansin ni Zia si Dino. Minsan naman ay iniiwasan niya ito kaagad kapag magsasalita na ito. Nang nakatulog ang mga bata ay napansin ni Dino si Zia sa pool na mag-isang naglalangoy habang umiinom ng wine. Agad namang nagpalit si Dino para samahan si Zia sa swimming pool, ngunit nang nakita ni Zia na papalapit si Dino ay agad itong umahon sa pool at sinuot ang kanyang bathrobe. Naglakad paalis na si Zia at dinaanan lang si Dino. Muling nalungkot si Dino ngunit ayaw nitong sumuko kaya naman hinawakan niya ang kamay ni Zia para pigilan ito sa pag-alis. Rangawa mo na ako, usapin mo naman ako. Para saan pa? Kung sa tingin mo makukuha mo ako sa mga mabubulaklak mong salita gaya dati, hindi na effective yan sa akin. Hindi na ako ang tanga na si Zia. Napailing si Dino. I'm sorry Zia, patawarin mo ko. Maling-mali ako. Pero totoo at seryoso ako sa mga sinabi ko sa'yo na ikaw lang ang mamahalin ko. Na magbabago na ako. Hiniwalayan ko na si Fina. Matagal na. Sana naman paniwalaan mo ko Zia. Hiniwalayan mo siya at balak mo ring makipaghiwalay sa akin. Ano to? Nakahanap ka ng iba pa? Kaya hiniwalayan mo kaming pareho? Hindi. Hindi. Walang iba kundi ikaw lang. Hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko sa'yo dati. Pero ngayon, nakafocus na lang ako sa inyo ng pamilya natin. Hinahanap ni Zia sa mga mata ni Dino. Ang kasinungalingan ngunit wala itong ibang makita kundi kalungkutan at sincerity. Ngayon, na tinitignan niya ng mabuti, ang mukha ni Dino ay makikita mong ilang araw itong hindi nakatulog ng maayos. Napaka-haggard ng mukha ni Dino. Napayuko si Dino at pinipigilan ang kanyang mga luha bago muling tinignan si Zia sa kanyang mga mata. I'm so sorry Zia. Patawarin mo ko. Hindi ko kayang mawala kayong mag-iina ko. Please lang maniwala ka sa akin. Hiniwalayan ko kaagad si Fina bago pa ako nangako sa'yo na magbabago na ako. Aminin ko, pag-uwi ko rito sa Pilipinas ay gusto kong makipaghiwalay sa'yo. Pero nang nakita ko ang mga bata, hindi ko na nagawang ibigay sa'yo ang divorce papers natin at itinago. Pero nang tumagal, napapaibig na ako sa'yo at nararamdaman ko ayokong gumawa ng mali sa inyo ng aking pamilya. Nakipaghiwalay ako kay Fina at nag-focus sa inyong mag-iina at nangako sa'yo. Sana maniwala ka. Sana patawarin mo ko. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, Zia. Mahal na mahal kita. Kayo ng mga anak natin. Hindi na napigilan pa ni Dino ang umiyak. Pati na nga rin si Zia na iiyak sa mga sinabi sa kanya ni Dino. Gustong bigyan ni Zia ng isa pang pagkakataon si Dino ngunit hindi nito magawang magsalita. Parang ang boses niya mismo ang umaayaw na lumalabas. Nang hindi na nga muli nagsalita si Zia, binalot ng takot si Dino, kaya agad itong lumuhod at niyakap ang hita nga ng babae habang humahagulgol sa pagiyak. Ano bang ginagawa mo dyan? Tumayo ka nga! Sad nga ni Zia. Patawarin mo na ako. Nagmamakaawa ko simula noong nangako ko sa'yo. Maniwala ka. Hindi kita niloko kahit minsan. Maniwala ka, wag mo kong iwan. Nagsisi na ako sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Wag mo kong iwan, parang awa mo na. Hindi na nagawang pigilan pa ni Zia ang kanyang sarili at umiyak na nga rin. Hindi nito alam ang kanyang sasabihin ngunit alam niyang gusto niyang patawarin si Dino kahit na anong mangyari at sakit na kanyang dinanas. Hindi niya magawa na hindi patawarin si Dino dahil gusto niya ito makasama habang buhay at hindi ang ibang lalaki.
Ako ba talaga ang mahal mo, Dino? Sigurado ka na ba talaga? Mariing tanong ni Zia. Oo, itaga mo sa kahit saan. Ikaw lang ang mahal ko. Kahit isumpa mo pa ako kahit kanino o kahit saan, ikaw lang ang babaeng nasa isip at aking puso ngayon. Hanggang sa huli kong hininga. Huli na to. Huling-huli ng pagkakataon to, Dino. Huwag mo na sana akong saktan. Dahil baka tuluyan na ako mabaliw. Nanlaki ang mga mata ni Dino at tumango-tango kay Zia. Agad itong tumayo at niyakap si Zia ng mahigpit. Ganon din naman si Zia. Niyakap nito si Dino na kanyang na-miss ng ilang araw. Sa mga sumunod na araw ay naging masayang nagbonding ang pamilya sa resort. Kahit napatawad na ni Zia si Dino at binigyan muli ng isa pang pagkakataon, ay hindi nito magawang maibigay muli ang kanyang buong tiwala. Habang asa resort ay agad na nagdududa si Zia sa tuwing may kinakausap lamang si Dino na babae. Hindi naman nagalit o nainis si Dino at mabait na sinuyo ang si Zia. Walang tigil ang pagdududa ni Zia kay Dino kahit na nakabalik na sila sa syudad. Ngunit kahit na ganon ay pinagpasensyahan ni Dino ang pagdududa ni Zia sa kanya dahil kasalanan niya rin kung bakit naging ganon si Zia. Araw-araw nitong nire-reassure si Zia sa kahit na anumang bagay para hindi ito magduda. Hindi naman na pumasok sa trabaho si Fina pero hindi naman ito tinanggalan ng trabaho ni Dino. Gusto kasi nitong kausapin muli si Fina ng maayos bago paalisin sa kanyang kumpanya ng tuluyan. Gusto nitong humingi ng tawad sa sakit na kanyang naidulot at magpaalam ng maayos. Isang araw ay laking gulat na lang ni Dino nang biglang dumating si Fina sa kanyang opisina na nagbigay ng resignation letter kay Dino. Baka sa itsura ni Fina, ang sakit na kanyang nararamdaman, kaya naman nalungkot muli si Dino. Hindi nito alam ay mayroon si Zia sa labas ng kanyang opisina at pinapakinggan ang kanilang pag-uusap. Pagdating kasi ni Zia ay mayroon na si Fina sa loob ng opisina. Hindi naman nito nagawang pumasok dahil sa kanyang pagdududa, kaya gusto nito malaman kung may namamagitan pa ba sa kanila o wala na talaga. Salamat sa lahat pero hindi ko na kaya magtrabaho rito dahil baka hindi ko magawang mag-move forward, Dino. Pilit na nakangiting sabi ni Fina kay Dino. Patawarin mo rin ako sa mga sakit na naidulot ko sa'yo, Fina. Pero kahit na muli tayong magkita, mas lalo akong nakakasigurado na hindi pagmamahal ang naramdaman ko sa'yo. Na mali ang lahat nang naging meron tayo. Ngunit hindi ko i-deny ang katotohanan. Salamat sa lahat at paalam. Sana makahanap ka ng lalaking mamali ng totoo. Deserve mo yun. Nakayukong umiiyak si Fina. Tumango-tango ito kay Dino at pilit na kinakalma ang kanyang sarili. Nang nagawa nitong kumalma, matapang niyang tinignan si Dino at muling nagpaalam. Alagaan mo at huwag mo nang hahayaan pa na may pumangalawa sa akin. Napakaganda ng pamilya mo kaya sana ngayon hindi mo nahahayaang masira muli. Mabait na sabi ni Fina. Buhay ko ang aking pamilya ngayon, Fina. Marami rin ako na-realize sa pagkakamali ko. Kaya huwag kang mag-alala. I wish you happiness, Fina. Ako din, Dino. Ako din. Umiiyak na sabi ni Fina bago nagmadaling umalis. Napatigil naman si Fina sa labas ng pintuan nang nakita niya si Zia. Hindi magawang tumingin ni Fina sa mga mata ni Zia, ngunit mabait na kinuha ni Zia ang kamay ni Fina at hinawakan ng mahigpit. Nanlalaki ang mga mata ni Fina na tinignan si Zia. Matamis nang nginitian ni Zia si Fina habang pinipigilan ng kanyang mga luha. Mag-iingat ka. Sana sa susunod na magkita tayo ay makapag-usap tayo ng walang dinadamang sakit sa ating mga puso. I love him so much, Zia. Please be good to him. Sige ka kung hindi mo gagawin ulit yun. Baka gawin ko sa sayo. Natatawang sabi pa nga ni Fina habang umiiyak. Natawa na nga rin naman si Zia at tumango na nga lamang kay Fina. Muling nagkatinginan ng dalawa bago tuluyan ng umalis si Fina. Sinubukan naman kaagad na magpaliwanag ni Dino ngunit hindi na nga ito pinagdudahan pa ni Zia.
Huwag ka nang magpaliwanag pa. May tiwala na ako sa'yo. Pero dapat i-earn mo pa rin yon. At nagustuhan ko ang ginawa mo. Sinabi mo sa kanya kanina, nakahinga naman ng maluwag si Dino. Sa mga sumunod na araw, linggo at buwan, ay hindi na muli nagduda si Zia kay Dino at buong-buo na ang kanyang tiwala kay Dino. Pero kahit na ganon, ay nagpatuloy pa rin si Dino na magbigay ng assurance kay Zia. Naging maayos naman ang kanilang relasyon. Dumaan ang 1 taon mula sa kanilang hiwalayan ay muling hiningi ni Dino ang kamay ni Zia. Masayang tinanggap ito ni Zia. Kung dati ay si Zia lang ang tumitingin kay Dino na puno ng pagmamahal habang sila ay kinakasal, ngayon naman si Dino na ang hindi nagsasawang tignan si Zia ng puno ng pagmamahal. Dahil sa ilang taong masayang kasal nila Zia at Dino, naging bakas sa mukha ni Zia ang kasiyahan na pinaparamdam ni Dino sa kanilang kasal. Hindi naman na napigilan ng pamilya ni Zia na hindi patawarin si Dino matapos nilang makita ang kakaibang kasiyahan sa kanilang anak. Naging tahimik at masaya ang kasal nila Zia at Dino simula noong sila ay muling kinasal. Tuluyan na ngang nagbago si Dino, ngunit hanggang ilang taon na ang nakalipas ay wala pa ring sawang nagbibigay ng assurance si Dino kay Zia. Kahit na si Zia na mismo ang nagsabi na hindi niya na kailangan magpaliwanag sa lahat ng bagay, pero si Dino ang nagkukusa. Seryoso ba itong nakikita ko? Tanong nga ni Dino. Oo nga, ano ba kasi yung sabi sa box? Kapag isang linya negative, kapag 2 positive. Sagot ni Dino. So ilan ang nakikita mong linya? Tanong muli ni Zia. 2. So ibig sabihin magkakanak ulit tayo? Natatawang tinignan ni Zia. Si Dino natalo ng talon sa sobrang saya. Samantalang ang kambal na sina Drex at Dian hindi makapaniwala na magiging kuya na nga silang dalawa. Magiging kuya na tayo. Sana mga babae naman ang kambal natin ng mga ading. Mag-isip tayo ng mga pangalan ng bagong kambal nating kapatid. Excited na sabi naman nila Dian at Drex. Zelda maganda ba? Tanong ni Dino. Para pong pangalan na para kina Lola naman yan, Papa. Kunot noong sabi ng dalawang kambal. Natawa pa nga itong si Dino dahil sabay pa ang mga itong nagsalita. Si Zia naman hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Makapagsalita kayo parang kayo ang manganganak ng kambal ah. Saad pa nga ni Zia. Wala naman na kasi tayong magagawa ay kambal na una mong anak, kaya magiging kambal din ang susunod. Tila confident pa na saad ni Dino. Sinong nagsabi sa iyo niya na Bear? Hindi ba ganun yun? Kapag kambal ang una, kambal din ang susunod. Napawang na lang ang bibig ni Zia. Hindi ito makapaniwala sa sinasabi ng kanyang asawa, ngunit sa huli ay tumawa na nga lamang ito ng malakas. Sa kaloob-looban naman ni Zia ay hiniling nito na sana ang kanyang dinadalang sanggol sa mga oras na yon ay babae at hindi kambal. Parang awa mo na, universe, wag naman po sanang kambal ulit. Saad naman ni Zia. Kahit anong pagmamakaawa ni Zia sa universe ay binigo pa rin ito sa huli dahil kambal nga na babae ang kanyang pinagbubuntis. Nagsisisi pa nga itong si Zia dahil pumayag siya na wag alamin ng gender at kung kambal o hindi ang kanyang pinagbubuntis. Pero syempre, kahit nakambal muli ang kanilang bagong anak ni Dino, ay masaya pa rin ang mag-asawa, lalo na ang kambal na lalaki na sina Drex at Dian. Kamukhang kamukha rin ng kambal na babae si Dino, at sa ugali naman ng kambal na babae ay namana kay Zia. Punong-puno ng tawanan ang bahay nila Dino at Zia, hindi lang tawanan kundi pati pagmamahalan sa isa't isa. Tuluyan nang nagbago si Dino, samantalang si Zia ay tuluyan nang nagheal sa mga sugat na kanyang natamo sa pagmamahal kay Dino. Kahit na gano'n na lamang ang kanilang nakaraan, ay hindi hinahayaan ng mag-asawang sina Zia at Dino na muling masira ang kanilang pamilya. Pero kahit mayroon mang sumubok muli, buong loob ng masasabi ni Zia na wala na itong kailangan ipangamba dahil alam niyang
hindi na uulitin ni Dino ang kanyang mga pagkakamali. Secure na si Zia sa pagmamahal na ibinubuhos sa kanya ni Dino. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Zia at Dino. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Mag-comment din lamang po kung gusto nyo pong magpa-shoutout bilang pasasalamat po namin sa inyo sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa ating munting channel. Ann Mariano, Hartley, Anita Hernando of Athens, Greece, Liliano Bebe, Grace Petit, Pres Cavilla Havana, Sara Oquendo, Merlilin, Sweetney Lasconia, Hailey Balajay, Rose Martinito, Annie Asuncion, Annalie Flor, Mercy Villantes, Marisa de los Reyes Arroyo, Emily Kinlog, Presbyteros Rose, Leonidas Manalang, Nesbeth Hanaban, Epifania Deo Cares, Jessica Vargas, Merly Lazaraga, My Vlog TV, Liz Berito, Nancy Costanilla Presbyteros, Mercy Villantes Goldfinger, Mercy, Marisa, Eileen Lagania of Iloilo, Lilia Del, Norvey Cabanas, Linley of Macau, Rachel Caballero, Lucila Valleser, Lydia Bagcal, Nancy, Lina Cruz of Taguig City, Lynn, Matea Estrera, Jocelyn, Hera, Harem Ruhi, Mila, Manny Confessor, Elika Lopre, Linley, Raquel Magno, Jocelyn, Marlene Dacuro, Merly Pura, Jelly Tampos, Lucina Valleser, Kidim Tez, Rose Martinito, Eva, Wenoni Anya Lucas Nat Green Fox, Elimana Lily, Josie, Nancy Costanilla, LV Candontol, Rayland Pudedera, Flor Cabrera, Loida Salon, Rayland, Melds Nagales, Merlin Bilbar, Mercedita San Jose, Elsa Enerio, Estrella Talon, Fe Navares, Jose Bobby Belarmino, Cleo Waling, Jelly Tampos, Mercy, Edro Solo, Alma Durana, Elianda Cortez, Romana Corospe, Nori, Jesusa, Aurelia Pacana, Merly Brogada, Emily Oblepias, Teresita de Jesus, Juliet Giorgio, Eddie Pineda, Helen Murillo, Carmencita Falcon, Nele Cabacha, Geraldine de Jesus, Mary Grace Duyak, Berry, Juliet Caday, Rosemary Corpus, Kuya Atok, Lorna Min Ostonalito, Imelda Forteza, Felicitas Lawan, Josefa Huanga, Juby Hernandez, Lloyd Salon, Emily, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat.